Sinabi ni Jesus sa kanya, "Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang mga sumasampalataya sa akin ay mabubuhay kahit na siya ay mamamatay. At sinumang nabubuhay at sumampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Naniniwala ka ba rito?" Aklat ni Juan, Kabanata 11, talatang 25 hanggang talatang 26. Napakahalaga po na ang katuruang ito ay maunawaan at makarating sa maraming tao. Subalit kung ito ay hindi niya malaman, ito ay hindi magiging makabuluhan sa kanyang personal na buhay. Sa Kristyanismo, ang kaligtasan ay ang pagliligtas ng mga tao mula sa mga kasalanan at ang mga kahihinatnan nito na kinabibilangan ng kamatayan at pagkahiwalay sa Diyos. Sa kasalukuyan po ay maraming mga tao ang nahihirapan kung anong ibig sabihin ng maligtas. Una sa lahat, ang kaligtasan o pagiging ligtas ay higit pa sa pagkakaroon ng kaalaman kung sino ang Panginoong Hesus o pagtanggap sa katotohanan ang Panginoon ay buhay o pinadala siya ng Diyos sa mundo upang mamatay para sa ating mga kasalanan. Ang ibig pong sabihin, hindi ka maliligtas hanggat hindi mo muna ipagtatapat o sasang-ayon sa Diyos na ikaw ay isang makasalanan, naliligaw, patungo sa impyerno at kailangan mo ang isang tagapagligtas. Sa aklat po ng Roma, Kabanata 3 at talatang 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Sa aklat din po ng Roma, Kabanata 6, talatang 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Ayon po sa banal na kasulatan, nagaganap ang kaligtasan sa mismong sandali na kinikilala mo ang Panginoon bilang iyong Panginoon, tagapagligtas at Diyos. Lubos na nagtitiwala sa kompleto at natapos na kanyang gawain doon sa krus ng Kalbaryo. Sa pamamagitan ng kanyang buhay, kamatayan at pagkalibing kasama ang walawalhating pagkabuhay bilang buong kabayaran para sa iyong nakaraan, kasalukuyan at mga kasalanan sa hinaharap. Ang tanong, paano ko malalaman kung ako ay talagang naligtas? Ano ba talaga ang kahulugan ng ako ay maligtas? Ito po ay isang mahalagang tanong at karapat-dapat ng isang maingat na sagot. At yan po ang ating pag-uusapan ngayong umaga. Good morning sa inyong lahat mga kapatid. Samahan niyo po ako na basahin ang talata, Aklat ng Efeso, Kabanata 2, talatang 8 hanggang talatang 10. Dahil sa biyaya, kayo'y iniligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang walang sinumang makapagmalaki, sapagkat tayo ay kanyang gawa na nilikha kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa, na inihanda ng Diyos noong una pa man upang ating ipamuhay. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, samahan niyo kami ngayong umaga sa aming pag-aaral, sa aming pagsamba. Kayo po ang mangusap, Panginoon, sa puso ng bawat isa sa amin upang maunawaan namin ng husto ang mga talatang aming pag-uusapan ngayong umaga. Gabayan niyo po ang lahat. Gabayan niyo rin ako, Panginoon, sa pagtuturo. Sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus, ito ang aking panalangin. Amen. Malinaw na itinuro ng Biblia na sa sandaling ang isang tao ay tumalikod sa kanyang kasalanan at magtiwala sa Panginoong Hesus upang mapatawad sa kanyang kasalanan, siya ay maliligtas. Ngunit mula sa ating pansariling karanasan, maaring hindi tayo nakakaramdam ng katiyakan. Ang kahirapan sa buhay at ang panghihina ng loob dahil sa ating kasalanan ay maaring magdulot sa atin ng mga pagdududa sa katotohanan ng ating kaligtasan. O di naman kaya, marahil ay nakabasa na tayo ng isa sa mga babala na nasa mga talata tungkol sa pagtalikod sa pananampalataya o sa hindi mapapatawad na kasalanan dahil nakagawa tayo ng paulit-ulit na mga bagay na hindi tayo nakakalugod sa Diyos at sa ating pakiwari ay hindi mabuting mga gawain. At muli mong itatanong, paano ko malalaman kung ako ba talaga ay ligtas na? Sa atin pong teksto, itinuturo sa atin na iniligtas tayo ng Diyos nang hiwalay sa anumang mga gawa nating mga tao.
At ito'y dahil sa kanyang biyaya, sa awa ng Diyos, na nangangailangan ng response nating mga tao na atin namang tinugunan sa pamamagitan ng pananampalataya. At bilang resulta, maaari na tayong makagawa ng mga mabubuting bagay na magbibigay lugod sa atin pong Diyos. Now, sa atin pong application, una, ang kaligtasan ay ganap na mula sa ating Diyos. Sa talatang 8 nabasa natin dahil sa biyaya, kayo ay naligtas. At ito'y sa pamamagitan ng pananampalataya. At hindi ito sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito ay kaloob ng Diyos. Binibigyan din po rito ni Apostol Pablo ang katotohanan na walang sino man makakapagligtas sa kanyang sarili sa pamamagitan ng pagsisikap. Basahin po natin yung mga naunang talata. Sa talatang 5, kayo noon ay mga patay dahil sa inyong mga pagsuway at pagkakasala. Kahit noong tayo mga patay dahil sa ating pagsuway, ay binuhay niyang kasama ni Kristo. Sa totoo lang po, walang magagawa ang mga patay upang malunasan ang kanilang mga kalagayan. Hindi nga sila makakapagtrabaho, hindi rin sila makakapagdasal, ni hindi nila kayang tipunin ang pananampalataya upang mabuhay mula sa mga patay. Kailangan ang gawa ng Diyos upang ang isang tao ay mabuhay na maguli. At gayunpaman, nangangailangan ng mga tao ng pagkilos ng Diyos upang iligtas ang mga makasalanan. Kung inyo pong maaalala, isang insidente na ang ating Panginoong Hesus ay nakatagpo ng isang relihiyosong Hudyo na nagngangalang si Nicodemo. Nang sabihin niya sa kanya na kailangan mong ipanganak na muli, ayon po sa aklat ng 1, Kabanata 3, talatang 7. By the way, alam natin na si Nicodemus ay isang debotong tao, moral at relihiyoso. Naniniwala siya sa Diyos at sinisigap niyang sundin ang salita ng Diyos. Ngunit wala sa mga katangiang iyon ang makakagawa para sa isang taong patay sa espiritual ang magkaroon ng kaligtasan. Kailangan niya ng buhay mula sa Diyos. Kung paanong wala tayong kinalaman sa ating sariling pisikal na paglilihi o pagsilang, wala rin po tayong magagawa upang dalhin ang ating sarili mula sa espiritual na kamatayan tungo sa espiritual na buhay. Now, hindi po ito nangangahulugan na hindi na natin dapat humukin ang mga tao na maniwala sa Panginoon para sa buhay na walang hanggan. Dahil sinabi ng Panginoon kay Nicodemo na ang sino mang naniniwala sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ito po ay ating matatagpuan sa aklat ni Juan, Kabanata 3, talatang 16. Patunay po na dapat nating humukin ang mga tao na maniwala sa ating Panginoon para sa kanilang kaligtasan. Subalit mga kapatid, narito po ang punto na dapat nating tandaan. Habang nagpapatuto tayo, maliban na bigyan ng Diyos ng buhay ang isang makasalanan, hindi siya maniniwala. Tignan po natin ang pagkasunod-sunod ng talata sa aklat po ni Juan, Kabanata 1, talatang 12 hanggang talatang 13. Subalit ang lahat ng tumanggap sa Kanya, sa mga sumasampalataya sa pangalan niya, sila'y binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos, na hindi pinanganak ayon sa dugo, ni ayon sa laman, o kalooban ng tao, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya po ang pag-ebanghelyo ay tunay na higit pa sa paghihikayat natin sa isang tao na gumawa ng isang desisyon para sa Panginoon. Sapagkat sa tuwing ibabahagi natin ang ebanghelyo, dapat po ay nananalangin muna tayo sa Diyos na gumawa siya ng himala, pagbagong buhay sa ating babahaginan. Now, ano po ang kahulugan ng maligtas? Paano niya matatamo ang kaloob na biyaya ng Diyos na kaligtasan? Upang maligtas ang isang tao, dapat siyang magkaroon ng kaunting pagkaunawa sa katotohanan na siya ay naligaw. Ang mga taong kailangang maligtas ay hindi lamang nangangailangan ng kaunting tulong mula sa Diyos. Dahil ang katotohanan po ay hindi talaga tayo mga perpektong nilalang dahil sa ating mga kasalanan, na siyang nagdadala sa atin upang mawalay tayo mismo sa buhay na Diyos at patuloy na mamuhay sa kadiliman. Ang sabi po sa Efeso, Kabanata 4, talatang 18, nasa dilim ang kanilang pangunawa at malayo sa buhay na bigay ng Diyos dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng kanilang mga puso. Sa madaling salita po,
nangangailangan tayo ng tulong galing sa banal na Espiritu, na siyang mangungumbisi sa atin tungkol sa ating kasalanan, katwiran at paghatol ng Diyos sa kaparusahan. Nangangahulugan din po ito na dapat nating ibahagi muna ang tungkol sa masamang balita bago natin ibahagi ang tungkol sa mabuting balita. Dahil kung di alam ng isang tao na siya'y naligaw, baka hindi siya maging interesado sa iyong mga ibinabahagi. Kaya po sa ating pagpapaliwanag, dapat ay maging tiyak tayo o espesipiko ang ating mga sasabihin. Kasi kung sasabihin natin sa isang hindi mananampalataya na mahal ka ng Diyos, kapatid, at namatay ang Panginoon para sa iyong mga kasalanan, sa totoo lang po, maaring hindi niya papahalagahan ang mabuting balita sakaling hindi niya alam ang tungkol sa masamang balita. Dangan naman kasi kung minsan, habang nakikipag-usap tayo sa isang tao tungkol sa Panginoon, kailangan po nating ilabas ang totoong issue at ilagay ito sa kanyang budhi at hayaang siyang mag-isip tungkol dito. Kaya po bago natin subukang sabihin sa mga tao ang tungkol sa kaligtasan ng Diyos, kailangan nilang magkaroon ng isang pakiramdam na sila ay naligaw at nasa ilalim ng paghatol ng Diyos. Sa muli po, anong kahulugan ng maligtas? Paano niya matatamo ang kaloob ng biyaya ng Diyos ng kaligtasan? Ang maligtas ay nangangahulugan na mayroon na tayong unawa sa katotohanan na tayo ay naligaw. Ang ikalawa po, ang maligtas ay nangangahulugan na iniligtas tayo ng Panginoon mula sa puot at paghatol ng ating Diyos. Sabi po sa ikalawang Timoteo, Kabanata 2, talatang 4, ibig niyang ang lahat ay maligtas at makaalam sa katotohanan. Alam niyo po, ang idea ng puot at paghatol ng Diyos ay hindi na masyadong appealing sa ating panahon sa ngayon. Sa totoo lang po, mas tinatangkilik ng ating kultura na maniwala sa isang Diyos ng pag-ibig na hindi kailanman husgahan ang sinuman. Mas gusto nila ng isang Diyos na nagbibigay sa kanila ng masasayang buhay. Alam niyo po, madalas na nagbababala ang ating Panginoon tungkol sa dagat-dagatang apoy at sa isang hindi magandang buhay. Sapagkat ang pangako ng Diyos na kapayapaan sa hinaharap, hindi sa panahon natin. Sakaling physically maayos ang kalagayan mo, biyaya yan ng ating Panginoong Diyos. Pero wag nating ilalagay na hindi tayo magkakaroon ng mga problema at pagsubok habang nandito tayo sa daigdig. Tiyak na tayo po ay iiyak sapagkat tayo ay masasaktan dahil wala tayo sa isang perpektong dako na inihanda para sa atin ng Diyos. Tingnan po natin ang ilang mga talata, babala ng ating Panginoon, matatagpuan natin sa aklat ni Lucas, Kabanata 13, talatang 1 hanggang talatang 5. Nang oras na iyon, dumating ang ilan at nagbalita kay Jesus na may mga taga-Galilea na ipinapatay ni Pilato habang nag-aalay sila sa Diyos. At sinabi niya sa kanila, inaakala ba ninyong higit na makasalanan ang mga taga-Galileang iyon kaysa sa ibang mga taga-Galilea dahil nagdusa sila ng ganoon? Sinasabi ko sa inyo, hindi. Ngunit kung hindi kayo magsisisi, lahat kayo mapapahamak ding tulad nila. Yun namang 12 namatay nang nabagsakan sila ng tore sa Siloam. Inaakala ba ninyong higit silang makasalanan kaysa sa ibang mga taga-Jerusalem? Sinasabi ko sa inyo, hindi. Ngunit kung hindi kayo magsisisi, lahat kayo ay mapapahamak ding tulad nila. Mga kapatid, mabigat ang puot ng Diyos. Hindi po nating maaring lihitin mong angkinin na maging mga tagasunod ng Panginoon pagkatapos ay itatanggi natin ang katotohanan na may darating na paghatol. Katulad po ito ng isang taong nalulunod. Kung walang magsasagip, siya po ay tiyak na mamamatay. Subalit kung mayroong magliligtas sa kanya, siya ay mabubuhay. Gayon din po ang kaligtasang espiritual. Papunta na sana tayo sa dagat-dagatang apoy, subalit tayo ay iniligtas ng ating Panginoong Hesus. Sa madaling salita po, mga kapatid, ang Ebanghelyo ay hindi tungkol sa kung ano ang magkakaroon sa isang mas maayos na buhay sa ngayon, kung hindi tungkol ito sa kung paano magkakaroon ng walang hanggang buhay sa hinaharap at hindi aharap sa hatol ng ating Panginoong Diyos. Sa aklat po ni Juan, Kabanata 5, talatang 24, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig sa salita ko at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin
ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya daranas ng paghatol sapagkat nailipat na siya mula sa kamatayan patungo sa buhay. Sa muli po mga kapatid, ano ang kahulugan ng maligtas? Ang maligtas ay nangangahulugan na mayroong unawa sa katotohanan na tayo ay naligaw. Ang ikalawa, ang maligtas ay nangangahulugan na iniligtas tayo ng Panginoong Hesukristo mula sa puot at paghatol ng Diyos. At ang pangatlo, iniligtas tayo ng Diyos sa pamamagitan lamang ng Kanyang biyaya na hindi kasama ang ating mga gawa o merito bilang mga tao. Ito po ang pinakamagandang balita sa mundo. Tayo iniligtas ng Diyos sa pamamagitan lamang ng Kanyang biyaya. Ito ay mariing binanggit ni Apostol Pablo sa pamamagitan ng Kanyang biyaya sa aklat ng Efeso Kabanata 2, kung saan ay Kanya ring sinabi sa talatang 5, sa biyaya kayo ay naligtas. At sa talatang 7 ay dirigdag pa niya upang ang mga darating na panahon ay maipakita niya ang higit na kayamanan ng Kanyang biyaya sa kagandahang loob sa atin na nasa ating Panginoong Hesus. Pagkatapos ay inulit niya pa ito sa talatang 8, dahil sa biyaya, kayo iniligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Now, dahil napakahalaga ng konseptong ito, ang kaaway walang humpay na inaatake ito. Sinisikap niya na iligaw ang mga tao at gawing mababaw ang kahulugan ng salitang biyaya. At kanyang pinapalabas na ang biyaya daw ay motibasyon at kapangyarihan upang magawa ang kalooban ng Diyos. Well, sa totoo lang po, tunay na binibigyan tayo ng Diyos ng motibasyon at kapangyarihan na gawin ang Kanyang kalooban. Ngunit, hindi yun ang tinatawag na biyaya. Una po, ang grace is an unmerited favor. Ibig sabihin, hindi mo deserve sapagkat hindi mo tinarbaho, wala kang ginawa o dapat gawin para ma-earn natin yung isang magandang bagay, di po ba? Pero ibinigay pa rin sa iyo ng ating Panginoon, di lang sa isa kundi napakaraming biyaya ang Kanyang inilaan sa atin. And He is giving it to you, sa akin at sa ating lahat. Not because of who we are and what we can do for Him. It is simply because He loves us. Kaya patuloy tayong kumapit sa Kanya. Lumapit tayo sa ating Panginoon. Ang biyaya ng Diyos ay ang Kanyang hindi nararapat na pabor na Kanyang pinakita sa mga karapat-dapat sa Kanyang galit. Pinatawad tayo ng Diyos sa lahat ng ating mga kasalanan at ipinagkaloob sa atin ng Kanyang hindi maarok na kayamanan. Sa talata po ng aklat ng Efeso Kabanata 3, talatang 8, bagaman ako ay ang pinakahamak kung iahambing sa lahat ng mga banal, ibinigay sa akin ang biyayang ito upang ipahayag sa mga hentil ang magandang balita tungkol sa walang kapantay na kayamanan ng ating Panginoong Hesus. So mga kapatid, bukod pa po sa anumang bagay na ating ginagawa o mga bagay na ating nararapat sana'y gagawin, may pag-asa para sa sinumang makasalanan, gaano ka man kasama. Ito ay nangangahulugan dahil ang Diyos ay maaaring iligtas ang pinakamasama kahit walang anumang mga ginagawa upang maging kwalipikado para sa kaligtasan. Si Apostol Pablo po minsan na nagsabi na siya ang pinakapinuno ng makasalanan. Subalit ang Diyos ay nagpakita pa rin sa kanya ng awa. Sa aklat po ng unang Timoteo, Kabanata 1, talatang 15 hanggang talatang 16. Mapagkakatiwalaan ng salitang ito at nararapat tanggapin ng lahat. Dumating ang Panginoong Hesus sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan at ako ang pinakamasama sa lahat. Ngunit ito mismo ang dahilan kung bakit niya kinahabagan upang sa pamamagitan ko na pinakamasama ay maipakita ng ating Panginoong Hesus kung gaano siya katiyaga at maging halimbawa sa mga sasampalataya at bibigyan ng buhay na walang hanggan. Sinabi niya na binibigyan katwiran ng Diyos ang mga hindi makadiyos na makasalanan, ngunit naniniwala sa Panginoon. Ang kaligtasan ay kaloob ng Diyos na tinatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa talata 8 hanggang talatang 9 ng Kabanata 2 ng Efeso, dahil sa biyaya kayo iniligtas sa pamamagitan ng pananampalataya,
At ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang walang sino mang makapagmalaki. Mga kapatid, ang pananampalatayang nagliligtas ay hindi sumasang-ayon sa ilang mga katotohanan lamang. Ang naliligtas na pananampalataya ay kinabibilangan ng kaalaman at ng pag-asang ayon sa pagtitiwala. Dapat po ay mayroong kaalaman. Ang pananampalataya ay hindi isang bulag. Sinasabi ng ilan na hindi mahalaga kung ano ang iyong pinaniniwalaan basta tapat ka. Para po walang kasiguruhan ang katagang iyon. Na upang maligtas, kailangan mong malaman ang tungkol sa Diyos. Ang Diyos ay matuwid, banal, makatarungan, at mapagmahal. At dapat mo ring malaman na ikaw ay nagkasala laban sa banal na Diyos. Dapat mong malaman na ipinadala ng Diyos ang kanyang walang hanggang anak sa pamamagitan ng pagsilang sa isang berhen. Namuhay siya na isang perpekto at namatay sa krus. Dinala ang mga parusang nararapat sana sa mga makasalanan. Ngunit ibinao ng Diyos mula sa mga patay at siya ay umakyat sa langit. Babalik siya sa katawan upang hatulan ang mga buhay at ang mga patay at upang iligtas din ang lahat ng nagtiwala sa Kanya. Ito po ay ang mga mahalagang katotohanan na dapat malaman upang tayo magkaroon ng kaligtasan. Upang mas lumawig ang ating pagkaunawa sa mensahe ng kaligtasan, hinihimok po kayo na inyong basahin ang aklat ng Ebanghelyo ni Apostol Juan. Sa muli po, ano ang itinuturo sa atin ng mga talata? Una, ang kaligtasan ay ganap na mula sa ating Diyos. Ang ikalawa, ang kaligtasan ay kaloob ng Diyos na tinatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya lamang at hindi sa mga gawa. At ang ikatlo, ang kaligtasan ay nagbubunga ng mabubuting gawa. Tayo po ay naligtas sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya na hiwalay sa ating mga gawa. Subalit ang pananampalatayang nagliligtas ay palaging nagbubunga ng mabubuting gawa. Ang ugat ng kaligtasan ay nagbubunga ng bunga ng makadiyos na buhay. Dito ay muling binigyang diin ni Apostol Pablo na maging ang ating mabubuting gawa, kasunod ng kaligtasan, ay nagmumula rin sa ating Panginoong Diyos. Sinabi rin po ni Apostol Pablo sa talatang 10 na ang kaligtasan ay ganap na mula sa ating Diyos at ito ay nagreresulta sa isang buhay ng mabubuting gawa. Kung papaanong hindi natin maangkin ang anumang kaluwalhatian para sa ating sarili sa kaligtasan, hindi rin natin maangkin ang anumang kaluwalhatian para sa ating susunod na buhay sa pagsunod at mabubuting gawa. Sapagkat ang lahat ng ito ay nagmula sa Diyos at sa gayon ay nakukuha niya ang lahat ng kaluwalhatian. Totoo po na may pananagutan tayong lumakad sa mga gawaing ito na inihanda ng Diyos para sa atin noon pa man. Ngunit ang motibasyong ito na lumakad sa mga gawaing iyon ay nagmumula pa rin sa mabiyayang pagligtas sa atin ng Diyos. At dahil inligtas niya tayo sa isang kaklak-labot na parusa, dapat nating malugod na gawin ang kanyang kalooban. Sa aklat po ni Tito, Kabanata 2, talatang 11 hanggang talatang 12, sapagkat nahayag na ang kagandahang loob ng Diyos ay nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ang kasamaan at pagnanasang makasanlibutan upang mabuhay tayong may pagpipigil sa sarili, matuwid at makadiyos sa kasalukuyang panahon. Mga kapatid, ang pangunahing mensahe na kailangan nating marating kapag ibinagbabahagi natin ang salita ng Diyos o ang Ebanghelyo ay ang iniligtas tayo ng Diyos sa biyaya at ito'y sa pamamagitan ng ating pananampalataya na siyang magreresulta sa isang buhay na punong-puno ng mabubuting gawa. At upang maibahagi natin ng epektibo ang mensaheng ito, kailangan po nating ipaalam sa mga tao ang ilang kamalayan sa malagim na katotohanan na sila ay mga naliligaw dahil sa kanilang mga kasalanan. At sila'y nahiwalay sa Diyos at hindi makakagawa ng anumang bagay upang matamo ang kanyang pabor. At ito ay gawa lahat ng Diyos. Ipinadala niya ang kanyang sariling anak upang pasanin ang parusang nararapat sana ay sa atin. Sa pamamagitan ng kamatayan doon sa krus,
at sa kanyang muling pagkabuhay mula sa mga patay, ang Diyos ngayon ay nag-aalok ng kapatawaran sa lahat ng kasalanan at buhay na walang hanggan bilang isang libreng regalo sa sinumang makasalanan na tatanggap sa ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ng pananampalataya. Kapatid, habang ibabahagi mo ang mabuting balitang ito, nararamdaman mong kinukumbinsi ka ng Banal na Espiritu para sa isang tao tungkol sa kanyang pangangailangan para sa tagapagligtas. Anyayahan mo siyang magtiwala sa Panginoon para sa buhay na walang hanggan, at habang ginagawa ng Diyos ang himala ng pagbagong buhay, ang tao ay magtitiwala sa Panginoon at lilipat mula sa nasasakupan ng diablo ang kadiliman patungo sa kaharian ng minamahal nating anak ng Diyos, na kung saan mayroon tayong pagtubos, kapatawaran ng ating mga kasalanan. At ito po ang ibig sabihin ng maligtas. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. At bayan niyo po kami sa aming mga bagay na natutunan ngayong umaga. Kayo po ang mapuri at malugod. At maraming salamat po sa kaligtasan na iyong pinagkaloob. Maraming salamat. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, ito ang aking panalangin. Amen.